Kabanata 571. Labanan sa lawa ng Thai. Si Tear Summers ay hindi nagmamadali. Nakatayo lang siya roon, naghihintay na lumapit si Master Clemens at suwayan siya. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 minuto, at biglang, nagkaroon ng paggalaw sa fishing rig. Habang ibinabalik ni Master Clemens ang pamangwit, isang crucian carp ang hinugot mula sa tubig ng lawa. Maingat niyang kinalas ang kawit bago ibinalik ang hayop sa tubig. Sa wakas, ibinaba ni Clemens ang kanyang pamangwit. Nakatayo na may isang paa sa bangka, na may bahagyang pagtulak paitaas, siya ay lumundag sa air. May mga 7 metro ang layo sa pagitan ng kanyang bangka at ng isla, ngunit madaling nakarating si Clemens sa pampang at naglakad patungo sa Tear. Ang malaking labanang ito na inaasahan ng marami ay malapit nang magsimula. Agad na tumahimik ang masiglang paligid habang ang lahat ay nakatuon ang tingin sa larangan ng digmaan, naghihintay ng tunggalian ni Clemens kay Tear. Habang naglalakad si Clemens papunta kay Tear, kitang-kita ni Tear ang hiwalay na aura sa pagkatao ng monghe. Gaya ng inaasahan sa abot ng Golden Temple, na nag-practice ng martial arts mula pa sa murang edad, nakamit na niya ngayon ang isang hindi makamundong lakas na pagmamayari lamang ng kanyang sarili. Ang monghe na ito ay karapat-dapat sa atensyon ni Tear. Hindi raw kumakain ng karne ang mga monghe. So, bakit ka nangingisda? Tanong ni Tear. Ang kanyang tono ay parang nakikipag-chat sa isang matandang kaibigan. Hobby ko lang to, nakangiting sagot ni Clemens. Tapos, lumapit siya kay Tear. Minsan ay nangako ako sa matandang Panginoon ng pamilya Jones na sa tuwing nahaharap ang kanilang pamilya sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay, ibibigay ko ang aking tulong. Sino ang nakakaalam na ang isang binata na wala pa sa edad na 30 ay maaaring pilitin ng pamilya Jones sa ganoong suliranin? Ngumiti si Tear. Master, we can cut sa usapan. Dahil gusto mo akong labanan ngayon sa Lake Tai, ako, Tear Summers, ay pumunta dito para gawin iyon. Let's begin. Agad na naging matalim at mapanganib ang tingin ni Clemens. Then, please excuse me. Sa laban ngayon, ang tagumpay ang magpapasya kung sino ang nakaligtas. Pagkasabi noon, nag-channel si Clemens ng enerhiya sa kanyang mga kamay, at sa isang talon, sinunggaban niya si Tear ng napakabilis ng kidlat. Tulad ng inaasahan sa isang kilalang abot sa Strego City. Mula nang dumating dito sa Celestial Empire, hindi ako kailanman gumamit ng anumang lakas. Ang labanan ngayon ay magiging magandang ehersisyo, komento ni Tear. Sa pagkaim ng kanyang kamao, naramdaman ni Tear ang pag-agos ng mapang-ipong kapangyarihan na lumabas sa kanyang katawan. Pumaba ang kamay ni Clemens sa kanya. Paatros ng isang hakbang, nag-counter-attack si Tear gamit ang kanyang kamao. Kasunod ng mahinang tunog, bumangga ang kamao ni Tear sa palad ni Clemens. Tila malakas at matatag ang kamay ni Clemens, ngunit naramdaman ni Tear na para siyang natama ng bola ng bulak. Medyo bumuhos agad ang lakas niya. Nataranta ako. Sa kanyang pagkalito, nilapitan siya ni Clemens at pinalo ang isang hampas ng palad sa kanyang dibdib. Agad naghiyawan ang mga tao. Magaling. Sa unang palitan, mukhang dehado si Tear. May mga pumapalakpak pa, nasasarapan sa kanyang pag-atres. Dahil ito ang Strego City, at si Clemens ay isang lokal na sikat na abat, ang lugar na ito ay itinuturing na turf ni Clemens. Bilang isang tagalabas, si Tear ay hindi tinanggap ng mga mamamayan dito, kaya nang makita nila siyang inaatake ni Clemens, tiyak na tuwang-tuwa ang mga tao. Bahagyang bumulusok ang mga labi ni Juliet pataas, at siya ay may nasisiyahang kislap sa kanyang mga mata. Tear Summers, hindi ka ba talaga malakas? Ngayon, ipapakita namin sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na malakas na tao. Sa pagkilos ni Master Clemens, ikaw ay patay na karne. Having said that, nakangiting lumingon si Juliet kay Jerian. Jerian, sayang hindi pumapatay ang amo mo. Kung hindi, gusto kong makita kung paano niya pinatay si Tear Summers. Pero hindi sumagot si Jerian. Nitong mga nakaraang araw, tila nababagabag siya at hindi na tulad ng dati ang ugali niya kay Juliet. Alam ni Juliet ang kanyang iniisip. Marahil ay nag-aatubili siyang makita ang naging pagkatao niya. O marahil, si Juliet ay palaging ganito at si Jerian ay sinusubukang baguhin siya sa buong panahon. Kaya lang, sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang imposibleng baguhin niya ito. Sa karamihan ng tao, pinag-uusapan ng ilang eksperto ang laban. Marami sa kanila ang pumupuri kay Clemens at sinasabing hindi alam ni Tear ang kanyang lugar. Gayunpaman, mayroong isang maliit na bilang ng mga tao na nadama na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila.
Sa moment na iyon, opisyal na nagsimula ang labanan ni Tyr at Clemens. Lakas man o bilis, sukdulan ang naging sukdulan ng dalawang mandirigma, mabilis na nagpapalitan ng suntok. Kung may record ang eksenang ito, na may idinagdag na mga espesyal na epekto, tiyak na mailalarawan ito bilang nakakaiba. Sa mga pag-atake ni Clemens, may lamang sa lakas, at lakas sa lamang. Ang bawat galaw at kasanayan ay isinagawa sa hangin ng isang Grandmaster. Samantala, ang mga pag-atake ni Tyr ay pangunahing agresibo. Wala siyang partikular na estilo o pattern, at walang mababasa mula sa kanyang mga galaw. Lalong naging matindi ang laban. Habang patuloy ang pag-ambon, ang alikabok sa kanilang mga paa ay nananaginip pa rin na sumayaw sa hangin. Sa sandaling iyon, nag-execute si Clemens ng isang Shaolin Long Fist combination, pilit na pinaalis ang ritmo ni Tyr habang pinaulanan niya ng mga suntok ang dibdib ni Tyr, na nagtutulak pabalik sa nakababatang lalaki. Bakit naging ganito? Nang makita ito, naramdaman ni Carson at Connie ang kanilang mga puso na natigil sa kanilang mga lalamunan. Sa simula pa lang, nakaranas na si Tyr ng one-sided attacks mula kay Clemens. Ito ay ganap na naiiba sa impresyon ng grupo ni Carson kay Tyr. Isang bagay na tulad nito ay imposible. Tay, sa tingin mo ba nalasan si Kuya Tyr ng monghe na iyon? Kung hindi, paano siya aatake ng isang panig? Ito ay hindi pangkaraniwan. Maging hanggang ngayon, patuloy na naglalaro sa isipan ni Connie ang tagpong iyon ng pagbagsak ni Tyr sa Sword Freak ng North River sa ilang galaw lamang. Noon, sobrang galing ni Tyr, ibang-iba sa nakikita niya ngayon. Walang kaalaman si Carson sa pakikipaglaban, kaya wala rin siyang ideya kung ano ang nangyayari. Pare, ito ay isang walang amoy na lason. Ulalas ni Connie. Tumahimik ka, bulyo ni Carson sa kanya bago bumaling kay Zeppelin, can you tell what's going on? Hindi ko kaya. Umiling si Zeppelin. But that Clemens is indeed very strong. I'm no match for him. Ibig mong sabihin may problema si Tyr. Logically speaking, hindi siya dapat. Boom! Maya-maya lang, may mapurol na tunog. Ang kamay ni Clemens ay naging isang kamao at malakas na binangga sa dibdib ni Tyr. Si Tyr ay pinalipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali, na nahulog sa malamig na tubig ng lawa. May great splash nung nahulog siya. Pagtayo niya ulit, basang-basa siya, habang nakalubog ang kalahati ng katawan niya sa tubig ng lawa. Clemens, bugbugin mo siya hanggang mamatay. Patayin mo. Sigaw ni Juliet, nakakuyom ang mga kamao sa tuwa. Hindi naman siya binaigo ni Clemens. Walang kapantay si Tyr Summers para sa kanya. Kabanata 572. 50% ng lakas. Pagkahulog ni Tyr sa tubig, hindi na nagatubili si Clemens, na sinisingil siya. Ibinagsak ni Tyr ang kanyang kamay sa ibabaw ng tubig at isang alon ang tumalsik, na bumubuo ng isang pader ng tubig sa kanyang harapan. Umisi si Clemens at sumuntok sa pader ng tubig, na nagpuntirya kay Tyr. Umiwas si Tyr sa kanyang atake at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang laban sa lawa. Ang mga manunood sa paligid ay nagmamadaling pumunta sa dalampasigan, nakaramdam ng kaba at pagkasabik. Bagamat ang dalawang mandirigma ay bahagyang mas mabagal sa pakikipaglaban sa tubig, ang kanilang bilis ay kapansin-pansin pa rin. Ang lawa ay gumalaw mula sa kanilang mga pag-atake, at ang mga alon at splashes ay tila mga espesyal na epekto. Sa isang kisap mata, nagpalitan sila ng ilang dose-dosenang suntok, na parehong magkatugma. Sa gitna ng mga tao sa pampang, sinabi ng isang lalaking may matipunong pangangatawan at mabagsik na mukha, ito si Tyr Summers na pinilit ang pamilya Jones sa ganitong lawak. Bakit ko naramdaman na sa kanyang mga kakayahan, tila imposible para sa kanya na itulak ang isang first-rate na pamilya hanggang dito. Ang lalaking ito ay si James Martin, isa sa 3 aces ng Great Sky Group. Nakatayo sa tabi niya ang isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng ganap na puti. Siya ay may payat na figure, malabo ang hitsura ng isang pari. Ang lalaking ito ay si Jason Garcia, isa rin sa 3 aces ng Great Sky Group. Ang dati raw niyang propesyon ay pari talaga. Kuya James, you're still too green. That Tyr Summers has been holding himself back from the start, sagot ni Jason. Ano? Bahagyang kumunat ang noo ni James. Kinalaban niya si Clemens, so how dare he hold back? Kuya Jason, nagkakamali ka ba? Hindi naman. Huminga ng malalim si Jason bago idinagdag, sinadya niyang lokohin tayo. This guy will not be a easy opponent. If my assumptions are correctly,
Clemens will be going down soon. Paano? Paanong posible iyon? Hindi pa rin makapaniwala si James. Sabagay, kahit saang anggulo man niya pagmasdan, malinaw na si Clemens ang nangibabaw. Tinapik ni Jason si James sa balikat at hinimok, "It is about enough. There's no need to continue watching. Let's go." Naguguluhan si James. Pero hindi pa tapos ang laban. Aalis na lang ba tayo? Tapos na. Pagkasabi noon, umalis na lang si Jason papunta sa speedboat na naghihintay sa malapit. Sumunod naman si James sa likod niya. Saktong pagtungtong nila sa bangka, may malakas na kalabog na tunog at ang suntok ni Tyr ay walang pakundangan na nabasag sa dibdib ni Clemens. Ang monghe ay pinalipad, at ang mga tao ay naging ligaw. Ano ang nangyayari? Hindi kaya na overpower ni Clemens si Tyr. Bakit bigla niyang inilantad ang napakalaking butas sa Tyr na nagpapahintulot sa nakababatang lalaki na padalhan siya ng isang suntok? Kamukhang kamukha ang sitwasyong ito noong pinalipad ni Clemens si Tyr kanina. Gayunpaman, nang maranasan ni Tyr ang pag-ataking iyon, hindi siya nasugatan kahit kay titing. Samantala, napansin ng mga matalas na mata kung paano tumutulo ang dugo sa sulok ng bibig ni Clemens nang siya ay itinapon pabalik. Splash! Pumagsak si Clemens sa tubig na may malaking splash. Ang kanyang katawan ay nakalubog sa ilalim ng tubig sa loob ng 3 segundo bago siya nakabangon muli. Ikaw talaga. Nakaramdam si Clemens ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang lakas ng suntok ni Tyr ay lumampas na sa kanyang inaasahan, hanggang sa muling pagtitig ni Clemens kay Tyr, pakiramdam niya ay ngayon ay sinusuri niya ang isang estranghero. Habang ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang malademonyong ngiti, pumunta si Tyr kay Clemens. Tapos na ang oras ng laro, Master Clemens. Pagkatapos nun, binato ulit siya ni Tyr ng suntok. Sa sobrang gulat, inabot ni Clemens ang kamay niya para hawakan ang kamao ni Tyr. Balak niyang gamitin muli ang taktika niya kanina sa pagkontra ng lakas ng may lamang para mabawasan ang impact ng suntok ni Tyr. Sa unang pagkakataon, nabawasan na nga ang lakas ng suntok ni Tyr, ngunit kaagad pagkatapos noon, ipinagpatuloy ni Tyr ang kanyang kamao pasulong. Naramdaman ni Clemens ang isang alon ng kuryente na dumaloy sa kanyang palad, naglalakbay sa kanyang braso, hanggang sa kanyang balikat, at sa wakas, nagkaroon ng matinding sakit. Basag. Arg. Hindi napigilan ni Clemens na sumigaw dahil ang bawat buto sa braso niya ay binasag ni Tyr. Bago pa man siya makapag-react ay hinawakan na ni Tyr ang kabilang braso niya. "Ikaw ay talagang kamangha-mangha para sa paglabas ng 50% ng aking lakas," sabi ni Tyr. 50%. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Clemens ng pagkawala. Nangangahulugan ba ito na ginagamit lang ni Tyr ang kalahati ng kanyang lakas sa buong panahon? Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, biglang nagtanong si Clemens, "Sino ka ba talaga?" "Tyr Summers?" "Of course." Casual na sagot ni Tyr. Ang taong malapit ng sakupin ang katimugang rehiyon. Muling nagpuwersa si Tyr sa kanyang kamay, at isa pang alon ng mga basag na tunog ang nagmula sa braso ni Clemens. Ngunit nagpigil si Tyr, tanging ang braso ng matandang lalaki ang natanggal sa pagkakataong ito. Marahil ito ay wala sa pagsasaalang-alang para sa kanyang impluwensya sa Strego City, o marahil ito ay dahil si Clemens ay isang abat. Kaya naman, walang balak si Tyr na patayin siya. Isa pa, sa kanilang tunggalian kanina, naramdaman ni Tyr na si Clemens rin ay walang balak na patayin si Tyr. "Natalo ka, kaya hindi ka na makakasali muli sa pamilya Jones. Kung hindi, sisirain ko ang iyong Golden Temple." Pagkasabi noon, pinaulanan ni Tyr ng ilang suntok si Clemens, sa bawat suntok ay nagdudulot ng napakalaking pinsala hanggang sa hindi na makalaban ang abat. Biglang tumahimik ang buong isla. Tanging tunog ng malamig na simoy ng hangin ang maririnig sa kanilang paligid. Ano ang nangyayari? Nakanganga ang maraming tao, hindi makapaniwalang nakatingin sa dalawa. Nalabanan si Clemens, nananag kay Tyr kanina, at ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya marami sa kanila ang hindi nakapagrehistro sa mga nangyayari. Noon, nakasakay na sina James at Jason sa kanilang bangka. Nagulat sa eksena, napabulala si James, "Kuya Jason, tama ka. How could you tell?" Umiti si Jason. "Kuya James, although mas malakas ka sa akin, thuggish ka. Hindi ka kasing maasikaso ko." Kung gayon, bakit inilihim ni Tyr Summers ang kanyang lakas noong una? Who knows? Baka ayaw niyang magpakitang gilas. Baka gusto niyang magpakita ng respeto kay Clemens. O baka, gusto niyang magpakawala lang.
Kung ano man yan, Kuya James, delikado siyang tao at hindi tayo dapat. Huwag hayaan ang ating bantay, sagot ni Jason. Pagkatapos nito, inutusan ni Jason ang driver na paandarin ang bangka at mabilis silang umalis patungo sa dalampasigan ng lawa na nag-iwan ng bakas ng mga alon sa likuran nila. Sabay-sabay na lumulutang sa ibabaw ng lawa ang isa pang bangka. May isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng tunic suit na sakay, kasama si Julio Morgan sa pangunguna. Kabanata 573. Nawala ako. Mula nang magsimula ang pakikipaglaban ni Tyr kay Clemens, si Julio Morgan ay nanunood mula sa kanyang bangka. Nakasuot siya ng mapang-asar ng ngiti sa buong panahon, sa pag-aakalang tama siya na ang kanyang superior na si Green Dragon ay nag-overestimated kay Tyr, at si Tyr ay hindi karapat-dapat sa Six Doors sa mataas na paggalang. Handang-handa pa nga si Julio na makipag-video call kay Green Dragon para sabihin sa huli na mali ang paghusga niya kay Tyr. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang maikling segundo, si Julio ay lubos na nataranta. Nakuha niya ang mga banayad na pahiwatig mula sa labanang ito, at napagtanto kung paanong ang abot ng Golden Temple, si Clemens, na sikat sa Strego City, ay hindi talaga katugma kay Tyr Summers. Ito. Imposible. Napabuntong hininga si Julio, na para bang nanunood siya ng isang bagay na kasing gulat ng isang asteroid na nabangga sa Earth. How could this Tyr Summers be so insanely powerful? I've underestimated him this whole time. Nang muling tingnan ni Julio si Tyr, nawala na ngayon sa kanyang mga mata ang bakas ng panghahamak. Ang kapalit nito ay ang bagong paggalang. Paggalang sa isang makapangyarihang manlalaban. Samantala, pilit na pinipilit pabalik ni Tyr si Clemens gamit ang kanyang mga suntok. Ang kanyang huling suntok ay nagpalipad pabalik sa matandang lalaki hanggang sa mahulog ng husto ang monghe sa baybayin ng isla. Isang malaking alon ang bumagsak sa katawan ni Clemens. Kasunod ng isang tunog ng pagsusuka, nag-spray siya ng isang subo ng dugo. Abat. Mula sa gitna ng karamihan, dalawang kalbong monghe ang sumugod, at si Jeren ay hindi namamalayan na nakadagan din. Natalo ako. Ang mga simpleng salitang iyon ay lumabas sa mga labi ni Clemens bago siya nag-spray ng isa pang subo ng dugo. Nagkagulo ang karamihan. Talagang natalo ang kilalang Master Clemens ng Strego City. Hindi niya nagawang mag-iwan ng legacy tulad ng ginawa ng kanyang senior na si Harrison sa pagtalo kay Sachin Taylor sa Dunham Lake. Sa halip, natalo siya sa isang binata na halos nasa 30s, si Tyr Summers. Sa suporta ng kanyang dalawang disipulo mula sa Golden Temple, tumayo si Clemens at lumiko patungo sa isang maliit na bangka sa hindi kalayuan. Bago siya umalis, sinulyapan ni Clemens si Jeren, na kasama ni Juliet Jones. Sa kanyang tingin, tahimik siyang nagtatanong kung gusto ng nakababatang monghe na umalis kasama niya. Gayunpaman, walang balak si Jeren na gawin iyon. Sa halip, si Juliet ang naging balisa. Hindi niya matanggap ang ganoong resulta. Master Clemens. Matapos marinig ang tawag niya, tumalikod si Clemens. Mapatla ang mukha niya, may dugo pa rin sa gilid ng labi. I'm sorry, Miss Jones. I've tried my best. Ngunit, gusto pang magsabi ni Juliet, ngunit sa suporta ng kanyang mga alagad, nakasakay si Clemens sa bangka at umalis sa isla. Ang mabilis na pag-atres ni Clemens ay maaaring naging dahilan ng ilan na mag-isip na siya ay natatakot sa kamatayan, na siya ay nag-aalala na baka magbago ang isip ni Tyr at kitilin ang kanyang buhay. Ngunit may mga tao rin na nakaintindi na si Clemens ay nag-aatubili na manatili at makisali sa susunod na mangyayari. Dahil ang sumunod na pangyayari ay hindi na niya kayang pigilan. Sa katunayan, sinubukan ni Clemens ang kanyang makakaya. Dahil hindi niya kayang talunin ang Tyr, ang Golden Temple na lang ang kanyang makikita ngayon. Tinabihan siya ng binata na huwag nang makisali pa sa pamilya Jones, at iyon ay kasing paggalang na ipapakita ni Tyr kay Clemens. Kung patuloy siyang makikialam, ang Golden Temple ay maaaring mapahamak. Para kay Clemens, parang si Tyr si Sachin mula 10 taon na ang nakalipas sa katunayan, mas masahol pa siya kay Sachin. Nakasakay sa mga alon, ang maliit na bangka ay hindi tumungo sa baybayin, ngunit sa halip ay lumayo sa mataong lungsod. Naka-crossleg sa bangka, tumingin-tingin si Clemens sa paligid at bumaantong hininga. Noon, sinabi ni Brother Harrison na ang Strego City at ang buong katimugang rehiyon ay haharap sa isang pangyayaring makakapagpabago ng buhay pagkaraan ng 10 taon. Mukhang narito na ang araw na iyon sa wakas. Samantala, galit na galit si Juliet. Borderline spitting fire ang mga mata niya nang tumingin siya sa grupo ni Tyr at Carson.
Ipadala ang utos, patayin sila, sabi ni Juliet kina Dragon Jones at Jade Jones. Gayunpaman, nag-alinlangan silang dalawa. Anong nakatayo ka dyan? Patayin mo siya. Tinampal ni Juliet ng malakas si Dragon sa mukha. Bagaman nagtagumpay si Tyr na talunin si Clemens, nasugatan din siya. Palibutan ang kanyang group at ibagsak sila. Sa isang iglap, mahigit 30 tao ang sumugod na lumabas sa karamihan, bawat isa sa kanila ay mga nangungunang mandirigma. Pitbit ang mga sandata, masama ang tingin nila sa grupo ni Tyr. Ang madla ay walang kamalay-malay na umatras sa isang ligtas na sulok nang malaman nila na oras na para sa pamilya Jones na ayusin ang kanilang score kay Tyr. Ang labanan na iyon kay Clemens ay ang unang kalahati lamang ng palabas. Dahil hindi malutas ni Clemens ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa unang kalahati, ang susunod na kalahati ay nakasalalay sa pamilya Jones. Ano? Tinusubukang gawing buhay at kamatayang pakikibaka. Pinulot ni Tyr ang seaweed sa kanyang damit saka inikot ang kanyang mga mata kay Juliet, nakangiti. Juliet Jones, sa tingin mo ba matatalo mo ako sa mga lalaking ito? Sambit ni Juliet. Tyr Summers, ang aking pamilyang Jones ay isa pa ring unang tribo sa Timog. Kahit na bumagsak tayo, mas malakas pa rin tayo kaysa sa isang karaniwang walang tao. Mamamatay ka ngayon. Ganun ba? Umalaklak si Tyr. Gusto mo na ba talaga akong mamatay? Una, pinatay mo ang kapatid ko, pagkatapos ang tatay ko, at panghuli ang pangalawang tiyuhin ko. Sa tingin mo ba gusto pa kitang buhayin? Ang walang kahihiyang babae. Tinampal ni Tyr ang isang kamay sa kanyang noo habang umiiling, Juliet Jones, pinatay mo si Kendall Jones gamit ang iyong sariling mga kamay, binalak ang pagkamatay ng iyong ama, at para sa iyong pangalawang tiyuhin, si Case Jones, kumuha ka ng mga internasyonal na mersenaryo upang harapin siya. How could you push all the blame on me? This is very unkind of you. Dito, natigilan ang lahat. Dragon subconsciously asked, Lady Juliet, totoo ba ito? Tinampal siya ni Juliet gamit ang likod ng kamay niya. Pangatlong beses na ni Dragon na sinampal ni Juliet ngayon. Ngunit gaano man siya kagalit, hindi nang ahas si Dragon na ipakita ito. Mag-isip ka. Ulalas ni Juliet. Can't you tell that Tyr Summers is just trying to sow discord? How could I, Juliet Jones, do such an inhumane thing? Umatras si Dragon sa gilid, habang sumisigaw si Juliet, ano ang ginagawa ninyong lahat na nakatayo dyan? Patayin sila ngayon. Pinalibutan ng 30 eksperto ng pamilya Jones ang grupo ni Tyr. Iginuhit ni Zeppelin Wayne ang kanyang Dragon Blade na palagi niyang dinadala, habang si Dixon Watt ay lumaban, handa na ring ilabas ang kanyang Knight's Rod. Gayunpaman, ngumiti lang si Tyr sa kanila, umiling-iling. Noon lang, isang speedboat ang humaharurot mula sa dalampasigan ng lawa upang tuluyang huminto sa islang ito. Juliet Jones, tapos na ang laro. Nang tumawag ang boses na iyon, lahat ng naruroon ay natulala. Kabanata 574. Game over. Para itong bolt from the blue para kay Juliet Jones habang hindi makapaniwalang nakatingin sa direksyong iyon. Case Jones. Paano ito posible? Kulat na tanong niya. Si Case at ang Diyos ng mga gambler, si Jermaine Leonard, ay bumaba sa speedboat kasama si Harvey Charles. Juliet Jones, hindi lang ang kapatid mo ang pinatay mo at ang tuka na laban sa tatay mo, kundi nagpadala ka rin ng mga internasyonal na mersenaryo pagkatapos ko. Lahat kami ay pinakamalapit mong kamag-anak. Paano nabubuhay ang isang makamandag na babae na tulad mo sa mundong ito? Deklara ni Case. Nakatayo sa tabi ni Juliet, nagulat si Jade Jones at Dragon Jones. Juliet, ikaw talaga. Huwag makialam, isa pang sampal ang ibinato ni Juliet ngunit mabilis itong naiwasan ni Dragon. Case Jones, hindi ka ba patay na? Kung hindi dahil sa Mr. Summers, namatay na ako sa mga pukano mo, panunuyan ni Case. Juliet Jones, sumuko ka na. Hahaha. Case Jones, kasabwat mo ngayon si Tyr Summers, di ba? So, traitor ka sa pamilya Jones. Wala akong sinundan kahit sino. Ginawa mo ang lahat ng ito para siraan ako. Ikaw ay binili ni Tyr Summers. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin ni Juliet na lumaban. Nakangiting inabot ni Jermaine ang isang telepono at nagpatugtog ng recording. Ito ay isang pag-record ng isang pag-uusap sa pagitan ng Stormbringer Mercenaries at Juliet, na nagpapakita ng mga pakikitungo ng magkabilang panig sa isa't isa. Sa sandaling na play ang recording na ito, ang bawat miyembro ng pamilya Jones ay mukhang mabangis.
Maging si Juliet ay natigilan. Never in her wildest dreams did she expect na ibebenta siya ng Stormbringer mercenaries. Tina Dragon at Jade ang unang nanguna sa isang protesta laban kay Juliet. Juliet, how dare you hire mercenaries to kill your second uncle? Plano mo rin siguro ang pagpaslang ng iyong ama at kapatid, hindi ba? Juliet, paano ka naging mabisyo? Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, sumigaw si Juliet, mga hanggal ba kayong lahat? Hindi mo ba masasabing setup lang ito ni Case Jones at Tear Summers? Ako, si Juliet Jones, ang pinuno ng pamilyang Jones. Pilasan mo at patayin mo silang lahat. Gayunpaman, wala sa mga miyembro ng pamilyang Jones ang nakinig sa mga tagubilin ni Juliet. Nagtawanan sina Dragon at Jade. Ikaw din ang pumatay sa pamilya ni Zere Jones, di ba? Anong ibig mong sabihin? Kumanti naman si Juliet. Maya-maya lang, lumabas sa crowd ang isang lalaking nakaitim na damit. Siya ang bodyguard ni Juliet. Oo, pinatay niya sila. Sabi niya, ikaw. Nauutal na sabi ni Juliet. Juliet Jones, stop trying to make excuses. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito. Lagi ka naming pinuprotektahan mula sa mga anino, kaya alam namin ang lahat ng ginawa mo. Ikaw ang nagplano ng lahat. Pinatay mo ang iyong kapatid sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay at binalak ang kamatayan ng iyong ama. Gusto mong alisin ang lahat ng kompetisyon para maagaw mo ang trono ng pamilya Jones. Ikaw ang nag-utos sa amin na patayin ang pamilya ni Zera. Aminin mo ang iyong mga kasalanan. Payag ng bodyguard. Ikaw. How dare you betray me? Sumugod si Juliet para sipain ang taong ito, ngunit madaling umiwas ang lalaki at idinagdag, Juliet Jones, ikaw lang ang may kasalanan sa hindi pagtrato sa amin na parang tao. Dahil dito, pinuntahan ng bodyguard si Case at sinabing, ikalawang guro, mangyaring alisin ang mga peste sa pamilyang Jones. Mabilis na lumipat sina Dragon at Jade sa pangkat din ni Case. Second Master, mangyaring alisin ang mga peste sa pamilya Jones. Tinagtagal, sinimulan din ng iba pang mas matataas na opisyal ng pamilya Jones na punahin si Juliet, dahil naging mataas at makapangyarihan na noon pa man, si Juliet na ngayon ang target ng pangungutya. Pinagmamasdan ni Tyr ang lahat ng nangyayari na may walang pakialam na ekspresyon. Tapos, tumawa siya. No. You guys can't be this way. Ungol ni Juliet, paulit-ulit na umiiling. Nagpapanik na siya sa wakas. Sa sandaling iyon, para bang pinagtaksilan ng mundo si Juliet. Si Jeren na lang ang naiwan, na natili pa rin sa tabi niya. Nang makitang umasim ang sitwasyon, hinawakan ni Jeren ang kamay ni Juliet para umalis. Ma'am, tayo na. Takupin mo sila. Sumigaw ang dragon. Ang grupo ng mga eksperto ng pamilyang Jones na unang nakapaligid kay Tyr ay agad na bumaling upang kinubkob sina Jeren at Juliet. Mukhang naguguluhan si Juliet. Napakabilis ng lahat na hindi siya handa sa pag-iisip. Hinawakan siya ni Jeren gamit ang isang kamay, habang nilalabanan ang mga eksperto na umawi sa kanila gamit ang isa pa. Gusto niyang tulungang makatakas si Juliet. Tunay ngang napakalakas ni Jeren, ngunit marami lang siyang magagawa sa kanyang sarili. Bukod dito, ang mga eksperto ng pamilya Jones ay hindi mga mahina, kaya hindi imposible para sa kanila na makalusot. Medyo malakas ang monghe na iyon. Mahirap isipin kung paanong ang isang walang pusong babae na tulad ni Juliet ay magkakaroon pa rin ng isang monghe na ganito katapat sa kanya. Dapat ba tayong pumunta at tumulong? Tanong ni Jermaine. Umiling si Tyr. Ito ang panloob na pagtatalo ng pamilya Jones. Bakit ka dapat sumali? True. Then, I just stay here and watch. Sa ngayon, pagkatapos na ilabas ang lahat ng kanyang lakas upang patuloy na pilitin ang mga mandirigma ng pamilyang Jones pabalik, si Jeren ay malapit na sa dalampasigan. Kuya Jeren, dalhin mo dito si Ate Juliet. Maraming speedboat ang nakaparada sa baybayin. Mayroong isang malaking grupo ng mga tao na naghihintay sa tabi ng mga sasakyang pantubig na kabilang sa Cyan Alliance ng Strego City. Ang taong nagsalita ay isang binata na nakasuot ng branded na damit. Ang kanyang pangalan ay Bran Wesley, isang batang master ng kilalang pamilya Wesley sa Strego City. Noon lang, nanambalik sa wakas si Juliet na kanina ay tulala. Hihihi, hindi pa ako nasa Syra. True enough, hindi pa siya nasa Syra.
Nasa kanya pa rin ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng Cyan Alliance ng Strego City kahit na walang sinuman sa mga pamilya sa Cyan Alliance ang maikukumpara sa pamilyang Jones. Kung pagsamasamahin sila ni Juliet, tiyak na makakapantay sila sa pamilyang Jones. Kaya pang bawiin ni Juliet ang pag-aari niya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nagpakawala ng dagandong si Jaren habang nag-iingat siya sa hangin. Kasama niya si Juliet, sumugod siya kay Bran. Protektahan si Miss Juliet. Alisin mo siya, sabi ni Jaren, tinulak si Juliet sa grupo ni Bran. Paglingon niya, naghanda siyang labanan ng 12 ng mga eksperto ng pamilya Jones na naniningil sa kanila. Duguan na ang mga mata ni Jaren. Pinalak na niyang ayelay ang kanyang buhay ngayon. Katulad ng ipinangako niya kay Juliet dati, kahit na ang buhay nito ay ipagtanggol niya. Gayunpaman, nang malapit nang makilahok si Jaren sa isang nagbabanta sa buhay na labanan, ang malakas na sigaw ni Juliet ay narinig mula sa kanyang likuran. Bigla siyang lumingon para masaksihan ang isang eksenang hindi niya akalaing makikita niya. Isang punya lang lumitaw sa pagkakahawak ni Bran, at walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ito sa tiyan ni Juliet. Ang iba pang mga miyembro ng Cyan Alliance ay nagtipon sa paligid ni Juliet at nagsimulang hampasin siya ng tuloy-tuloy. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Juliet. Nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwalang tinitigan niya ang grupo ni Bran. Bakit? Kabanata 575. Bakit mo ako iniligtas pero hindi siya? Ahaha. Juliet Jones, you never treated us like humans. At bakit ganon? Sabi ni Bran Wesley, nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Nagtawanan din ang ibang miyembro ng Cyan Alliance. Lahat sila ay mga young masters at young misses, ipinanganak sa mga kilalang pamilya. Proud sila saan man sila pumunta, pero bago si Juliet, naging aso sila. Matagal na silang naiinis kay Juliet, ngunit dahil sa takot sa autoridad nito, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na lumaban. Ngayong nawalan na ng kapangyarihan si Juliet, hindi na siya kinatatakutan ng Cyan Alliance. Juliet Jones, maaari kang pumunta sa impyerno ngayon. Nang masaksihan ni Jaren ang eksenang ito, para siyang nasisiraan. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Pinababa niya ang ilan sa mga eksperto ng pamilya Jones bago sumuray-suray habang tumatakbo patungo kay Juliet. Bam! 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 Parang bakal na martilyo, ang mga suntok ni Jaren ay nagpa-atres sa Cyan Alliance. Nang maramdaman ang isang pahiwatig ng panganib, si Bran ay walang kamalay-malay na umatras. Gayunpaman, hinawakan siya ni Jaren sa kwelyo na namumulang mata. Bang! Sa isang suntok, nadurog si Bran sa lupa. At pagkatapos, nagsimulang magpaulan si Jaren ng mga suntok sa kanyang ulo. Walang pinipigilang lakas si Jaren sa bawat paghagis ng kamao. Sa oras na huminto siya, ang bungo ni Bran ay malinaw na durog at ang kanyang mukha ay sumusuko. Juliet managed to force out some words. Ren. May pinatay ka. Ahaha, Jaren, pinatay mo talaga. Para sa akin. Ilalayo kita dito, mahina niyang sagot. Pitbit si Juliet sa kanyang mga bisig, sumakay si Jaren sa speedboat. May miyembro ng Cyan Alliance sa bangkang iyon. Nalilito siya kung ano ang gagawin, mukhang natulala at natatakot matapos masaksihan ang nangyari. Start the boat, utos ni Jaren. Ako. Halos hindi makapagsalita ang young master. Wala siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Hanggang sa hinawakan siya ni Jaren sa lalamunan. Sabi ko, simulan mo na ang bangka. Masyadong nakakatakot si Jaren ngayon. Ang di umano'y dalisay at inosenteng monghe ay mukhang mas nakakatakot kaysa sa isang demonyo. Ngunit mayroon lamang magandang pagkakaiba sa pagitan ng mga anghel at mga demonyo pa rin. Okay. Umitaw si Jaren sa pagkakahawak at marahas na umubo ang young master habang paikot-ikot para simulan ang bangka. Nagpanik sina Dragon Jones at Jade Jones. Habulin sila. Ang mga eksperto ng pamilya Jones ay nagmadaling pumunta sa bangka upang habulin si Juliet. Gayunpaman, biglang tumawag si Tyr, "Stop!" Kumunat ang noo ni Dragon kay Tyr. Ang aming pamilya Jones ay nakikitungo sa mga peste. Bakit ito ang anumang bagay sa iyo? Nagdilim ang ekspresyon ni Tyr. Walang salita, umakyat si Jermaine Leonard at sinipa si Dragon. Nakaramdam ng hindi kanais-nais na sitwasyon, mabilis na nag-utos si Case Jones, lahat tumigil. Dahil nagsalita na si Case, tumigil na sa paghabol ang mga eksperto ng pamilya Jones.
Pumarap si Jermaine kay Tyr at tinanong, bakit mo sila pinakawalan? Hindi mabubuhay si Juliet Jones, sagot ni Tyr. Tungkol sa monghe na iyon. Dito, huminto si Tyr ng 2 segundo bago nagpatuloy, gusto kong sumama siya sa Wolf's Den. Pero ngayon, parang imposible ang planong iyon. Malaki ang potential niya, ani Jermaine. Napansin din niya ang mga kakayahan ni Jaren mula sa kanyang laban kanina. Maaari pa siyang maging pangalawang Darkshire. Haha. Tumawa lang si Tyr nang hindi sumasagot. Wala siyang ideya kung bakit hindi rin siya magiging malupit sa pagkakataong ito. Siguro dahil wala siyang sama ng loob kay Jaren. Ang bangkang sinasakyan ni na Juliet at Jaren ay hindi tumungo sa baybayin ng lawa, ngunit sa halip ay lumayo. Pumilis ito noong una, ngunit nang mapansing walang humahabol sa kanila, bumagal ang takbo ng bangka. Puno ng dugo ang labi ni Juliet, at nakasaksak pa rin ang punyal sa kanyang tiyan. Jaren, sinira mo na naman ang utos ng relihiyon. Hindi ko akalain na papatay ka para sa akin. Sabi ni Juliet, biglang ngumisi. Isang ngiti na kahit si Jaren ay hindi pa nakikita. Ang mundo ngayon ay laban kay Juliet. Lahat ay gustong kitilin ang kanyang buhay. Sa kanyang mga huling sandali, ang tanging taong nanatili sa tabi niya ay si Jaren. Hinawakan niya ng mahigpit si Juliet habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi, bumagsak sa kanyang mukha. My lady, stop talking. I'll protect you. I definitely will, naiiyak si Jaren. I'm dying. Jaren, I'm cold. Hug me tighter. Jaren, tinanong kita noon kung gusto mo ako. Kung naramdaman mo na ba ang pagmamahal mo sa akin? Pwede mo bang sabihin sa akin ang sagot ngayon? Natahimik si Jaren. Ngunit pagkatapos, nagsimulang tumawa muli si Juliet. Habang siya ay tumatawa, nagsimula siyang umubo ng marahas hanggang sa tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Jaren, nakaramdam ka ng pagmamahal. Kung may susunod na buhay at magkita tayong muli, nais ko na huwag kang maging monghe, at hindi ako maging isang binibini ng isang mayamang pamilya. Jaren, hawakan mo ako ng mahigpit. Thank you for always staying by my side. Thank you. Good. Bye. Nanlaki ang mga mata ni Juliet at bumagsak ang mga kamay sa tagiliran niya, walang buhay. Nawala agad ang isip ni Jaren. Hindi. Patuloy niyang hinahaplos ang mukha ni Juliet, pinupunasan ang dugo nito. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan nito ngunit hindi na ito nakasagot sa kanya. Sa isip ni Jaren, naglalaro ang mga alaala ng mga panahong kasama niya si Juliet. Mula nang pumasok siya sa pamilyang Jones, ang bawat alaala ay naglahad na parang isang pelikula. Ang eksenang nakayakap sa kanya si Juliet habang nasa pool silang dalawa ang pinakamasakit sa kanya. Juliet. Niyakap ng mahigpit ni Jaren si Juliet, umiyak ng tahimik. Ang monghe na ito ay umibig. Ang young master na nagmamaneho ng bangka ay natakot sa tagpong ito. Dahil si Jaren ay naglalabas na ngayon ng isang lubhang nakakapangilabot na aura, na halos katulad ng sa isang demonyo. Nang maramdaman ang isang hindi kanais-nais na pagliko ng mga pangyayari, nang walang pakialam na sila ay nasa gitna ng lawa, ang batang master ay tumalon mula sa bangka. Ang speedboat ay naging isang nag-iisang sasakyang dagat na lumulutang sa gitna ng lawa. Niyakap ni Jaren ang bangkay ni Juliet habang patuloy na nanginginig ang katawan nito. 10 taon na ang lumipas, ngunit walang isang salita ng Palam. Ang mundo ngayon ay nawala ng isang bulaklak. Para dito, tinanong ko ang aking Diyos, bakit niya ako iniligtas, ngunit hindi siya. Ang mga nagtatagal na damdaming ito ay naihasok mula pa noong ating nakaraang buhay. Pumalik na ba ang batang monghe? Paus na ngayon ang kanyang boses dahil sa pag-awit ng sutra. Nawala na siya magpakailanman sa mundong ito dahil hindi siya iniligtas ng Diyos. Ang hangin ay umiihip pa rin, kumukuha ng oras ng isang tao. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok at iniligpit ang kanyang wooden na isda. Wala na siya sa pangangalaga ng Diyos. Makalipas ang ilang tagaraw, namumula pa rin ang iyong mga mata. Ngunit wala na siya dito. The morning bell chimes and the world carry on. I lowered my head and smiled, hindi na makita ang iyong mahabang buhok. I smiled and asked my God, you've rescued thousands and billions of people. So, why did you niligtas mo ako, ngunit hindi siya? Kabanata 596. Inner Demon. Umaambon pa rin sa ilalim ng maulap na kalangitan.
Habang nakatigil ang makina nito, lumutang mag-isa ang speedboat sa lawa, na inaanod kung saan man ito dalhin ng tubig. Si Jeren ay patuloy na nakahawak sa bangkay ni Juliet Jones, na nagpapahintulot sa sisidlan na dalhin sila sa Diyos na alam kung saan. Anim at mga demonyo. Si Jeren ay isang anghel, habang si Juliet ay isang demonyo. Mula sa ibang pananaw, medyo malapit silang magkaugnay. Ngayong patay na si Juliet, kahit si Tyr Summers ay hindi alam kung mananatiling anghel si Jeren o magiging demonyo. Matapos mabuhay ang kanilang oras sa lupa, kapag ang isang tao ay bumalik sa lupa, lahat ng kanilang naiwan sa mortal na mundo ay magiging isang panandaliang nakaraan. Ang halaga ng pagkamatay ng isang tao ay maaaring kasing gan ng balahibo, o kasing bigat ng bundok. Ang ilang mga tao ay ipinagdiwang at ang kanilang mga pangalan ay nabuhay magpakailanman, habang ang ilan ay nanatiling kilalang kilala, isang pantirya ng pangungutya kahit na pagkatapos ng kamatayan. Si Juliet ay wala sa mga ito. Ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan, magkakaroon ng isang monghe sa mundong ito na labis na nangungulila sa kanya. Baka magbago pa ang buhay niya simula ngayon. Samantala, sa kabilang panig ng Lake Tai, unti-unting inaanod ang bangka ni Clement sa direksyon ng Golden Temple. Nakaupo si Clement sa deck na mapatla ang mukha at madilim ang ekspresyon. Ang malungkot niyang ekspresyon ay hindi nagmula sa pagkatalo kay Tyr. Bilang isang monghe, si Clemens ay walang malasakit sa katanyagan. Dahil ang kanyang mga kasanayan ay hindi tugma sa kanyang kalaban, ang pagkatalo ay hindi maiiwasan. Ang kanyang mabagsik na mukha ay nagmula sa haka-haka na malapit ng ipanganak ang isang demonyo. At pagdating ng panahong iyon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang magdurusa sa ilalim ng mga kuko ng demonyong ito? Napakaraming tao na may mga demonyo sa kanilang mga puso. Hindi maaaring maalis ni Clement silang lahat, ngunit ang demonyong ito ay sarili niyang disipulo. Master, bakit hindi namin isinama ang kapatid namin ngayon? Tanong ng isang monghe na nasa 30s na, nalilito kung bakit hindi isinama ni Clement si Jeren. Hindi namin magagawa. Napabuntong hininga si Clemens. Two polar opposites exist in your brother's mind. If he committed to his faith, he could achieve awareness. But now, his mind is in chaos. Kung gayon, paano haharapin ni Tyr Summers si Juliet Jones? Tanong ng monghe. Mamamatay si Juliet Jones, at babagsak ang pamilya Jones, sagot ni Clemens. Gayunpaman, ito ang landas na dapat tahakin ng isang tribo habang ito ay lumalala. Ang ating Golden Temple ay hindi makakatulong. At saka, malapit na tayong maging abala sa kaganapang iyon. Dahil dito, ikinaway ni Clemens ang kanyang kamay at isang kamao na puno ng isda ang mahiwagang lumitaw sa kanyang kamay. Isinaboy niya sila sa lawa at sinabi, hayaan mo sila. Sa mga sumunod na araw, parang buhawi ang balitang tinalo ni Tyr si Clement sa Lake Tai sa Strego City. Sa pagiging isang sikat na abot sa Strego City sa loob ng maraming taon, walang sinuman ang umasa na matatalo si Clements laban sa isang binata sa edad na 20s. Maraming tao ang nagtalakay sa background ni Tyr at nagtaka kung paano siya naging malakas. Gayunpaman, sa kabila ng pagkalat ng kanyang pangalan sa lungsod na parang napakalaking apoy, karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang hitsura ni Tyr. Kaya naman, kumpara sa mga celebrity, namutla pa rin siya sa comparison. Halimbawa, sikat na ngayon ang Whitesnake Crew sa Strego City, at sikat din ang babaeng lead, si Snow Fenner, sa lugar na ito. Kung magkasamang lilito sina Tyr at Snow sa mga kalye, maraming tao ang susugod para kunin ang autograph ni Snow at papansinin si Tyr. Noong hapon, lumakas ang ulan ngayong taglagas. Ang madilim na kalangitan ay naging isang nakapanlulumong tanawin. Sa loob ng gusali ng punong tanggapan ng Great Sky Group, ang 6 na direktor ay naninigarilyo o umiinom ng kape sa mga sofa. Nakatayo si Sky Sullivan sa harap ng malalaking French windows, pinagmamasdan ang madilim na ulap. Kasalukuyang hindi kanais-nais ang kanyang kalooban. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagtanong si Sky, paano natalo si Clemens. Nakatayo sa likuran niya sina James Martin at Jason Garcia. Si James ay isang brute na marunong lamang magsanay ng martial arts, kaya ang mga tanong na tulad nito ay nagbigay sa kanya ng isang mahirap na oras. Si Jason ang sumagot, ng kalabanan ni Tyr Summers si Clemens, nagpigil siya sa simula. Sa kanyang tunay na lakas, baka kaya pa niyang talunin ang 3 Clemenses. Siyempre, ito lang ang aking palagay. Walang tunay na nakakaalam dito sa punto. Dahil dito, nagdilat ang mga mata ng lahat.
Sa tatlong aces ng Great Sky Group, si Jason ang may pinakamatalim na mata, kaya halos palaging nakikita ang kanyang mga palagay. Alam ng lahat kung gaano kalakas si Clemens. Ang matandang monghe ay hindi lamang abot ng Golden Temple, ngunit siya rin ay isang kilalang monghe sa Strego City. Ang mga titulo lamang na ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang ibig mo bang sabihin, sa pagsasama mo, James, at Ding Yang, baka hindi ka man lang manalo laban kay Tear Summers? Tanong ni Sky. Bahagyang tumango si Jason. Hindi man siya makasigurado, iyon ang kanyang tansya. Isang masamang kislap ang sumilay sa titig ni Sky, ngunit ito ay panandalian, halos agad-agad na nawala. Anong background meron ang lalaking ito? Bakit siya sumusulpot sa ganoong krusyal na oras? Tumayo si Elias Sullivan at sinabing, "Brother, may nakita akong impormasyon. Nandito si Tear Summers para palawakin ang autumn field sa palengke sa Southern Region, kaya baka hindi niya gusto ang mga bagay na katulad natin. I've told you before na wag mo akong tawaging kuya kapag may meetings," putol ni Sky. Sa takot, mabilis na sinabi ni Elias, "Oo, Presidente. Kung nandito lang siya para sa autumn field group, hindi siya magiging threat. Pero paano magkakaroon ng conflict ang autumn field group sa pamilya Jones?" Nilinggan ni Sky ang kanyang nakababatang kapatid na mukhang bigo gaya ng dati. Pina-target ni Tear Summers ang pamilyang Jones. At ngayong natalo din sa kanya ang tagapag-alaga ng pamilya Jones, walang alinlangan na kontrolin niya ang pamilya. Naiirita, bumulong si Elias, ang aming Great Sky Group ay nakikipaglaban sa pamilyang Jones sa nakalipas na ilang taon. Nabawasan namin ng husto ang kanilang mga puwersa at pinapagod sila. Aanihin sana ng kumpanya namin ang prutas na ito, pero itong Tear Summers na ito ay tumalon lang at nagsamantala sa halip. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang ito. Baka mas malaki ang ambisyon niya kaysa sa pamilyang Jones. President, I think kailangan nating kumilos ng mabilis, or else we won't get the chance ta. Nagsindi ng sigarilyo si Sky at gumuhit ng matagal bago nagsalita. Ang Tear Summers na ito ay dumating sa napakasamang timing. Kabanata 577. Magiging okay sa gabi. Nagsalita ang isa sa mga direktor, si Benjamin Lloyd. Ang pinakabagong update ay dumating na ang Carson York ng Riverdale Province upang sumali sa Tear Summers. Mayroon ding kilusan mula sa pamilyang Quintes ng Astral Province. Ilang lalaki na ang pinadala nila ng palihim, marahil para sa mas malaking pamamaraan. Marahil pagkatapos na mapabagsak ang pamilyang Jones, ang susunod nilang target ay ang ating Great Sky Group. Hindi napigilan ni Elias Sullivan ang pagmumura, saan siya nakakuha ng lakas ng loob para hamanin ang Great Sky Group natin. Kung hindi namin siya ipapakita sa kanya, iisipin niyang passovers lang kami. President, ipaubaya mo ito sa akin. Sa 3 araw, I'll have Tear Summers and his people get out of Strego City. Pagkasabi noon, mayabang na tumalikod si Elias para umalis, ngunit pinigilan siya ni Sky Sullivan. "Tumayo ka dyan. Kuya." Udyok ni Elias. "Don't call me kuya," sigaw ni Sky. "Nahulog ba ang aking mga salita sa pandinig? Maupo ka." "Bakit?" Mamantong hininga si Elias, papalapit na ang apoy at isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Sky kay Elias sa mukha. Nang mapagtantong galit na galit ang kanyang kuya ay hindi na nagsalita si Elias. Pagkatapos, lumingon si Sky sa swift na sulyap sa ibang mga direktor. "Do you all have the same thoughts as Elias? Are you guys thinking of provoking Tear Summers to give him a winning?" Walang sumagot sa kanila. Ngunit ang katahimikang ito ay karaniwang katumbas ng pagsang-ayon. Tanging si Lilia Gibson lang ang nagsalita, "There's not much time to that event. And before it happens, I think we all should hold ourselves back." Bagaman maliwanag ang motibo ng Tear Summers na ito, ang isang makapangyarihang tagalabas ay walang kalaban-laban sa ating mga lokal. Hindi natin siya kailangang bigyang pansin sa ngayon. Bukod dito, kapag natapos na ang trabahong iyon, bakit kailangan nating harapin siya? Ang panganib na sirain ang ating plano para lamang sa pansamantalang kasiyahan ay hindi isang responsibilidad na maaaring gawin ng sinuman. Ang mga salita ni Lilia ay nagpaunawa sa lahat kung gaano kabigat ang desisyong ito. Sa katunayan, bago matapos ang kaganapang iyon, ang Great Sky Group ay hindi dapat magkaroon ng anumang salungatan, lalo na sa isang malakas na kaaway na hindi alam ang lakas. Sa ganitong mga kaso, upang matiyak ang tagumpay ng kanilang plano, hindi sila dapat kumilos ayon sa mga paghihimok. "James," tawag ni Sky. "Oo,
Presidente. Lumapit si James Martin kay Sky. Bantayan mo si Elias. Kung maglakas loob siyang kumilos at pukawin si Tyr Summers, baliin mo ang mga paa niya. Naiintindihan. Sa tatlong aces ng Great Sky Group, numero 2 si James sa mga tuntunin ng lakas. Mayroon siyang kakaibang katangian ang kanyang katapatan kay Sky. Gagawin ni James ang anumang iutos sa kanya ni Sky. Kahit na hinaharangan ng emperador si Sky, walang pag-aalinlangan na susunggaban siya ni James. Bahagyang nanlaki ang mga mag-aaral ni Elias. Sa kabila ng inis ay wala siyang sinabi. Talagang sinadya niyang makipagkita kay Tyr, ngunit ngayong pinagmamasdan siya ni James, hindi na maglalakas loob si Elias. Dahil ang lalaking ito ay walang pakialam kung si Elias ay nakababatang kapatid ni Sky. Naglalakad pabalik sa mga bintana, sinabi ni Sky, makinig ang bawat isa sa inyo, isantabi ang mga bagay tungkol kay Tyr Summers. Bago matapos ang kaganapang iyon, isantabi ang lahat. Naiintindihan mo ba ako? Tumango ang 6 na direktor. Oo. Walang nang-ahas na suwayan ang mga utos ni Sky, dahil masyadong mahalaga ang event na iyon sa Great Sky Group. Bukod dito, kung naging maayos ang proyektong iyon, bakit kailangan nilang katakutin ang isang Tyr Summers lang? Ano man ang pinuntahan ni Tyr sa Strego City, sa Great Sky Group, hindi ito sulit sa kanilang oras. 3 araw later, sa Dunham Lakefronts Villa District. Sa gabi, sa loob ng bakuran ng isang mansyon, nakaupo si Tyr sa tapat ng Carson York habang umiinom sila ng tsaa. Sa isang punto, ang kapaligiran ay mabigat. Hanggang sa nasa kalagitnaan na ng tsaa si Tyr ay sa wakas ay nagsalita siya, ayon sa kasabihang Great Sky of the East, Half City of the West, ibig sabihin ay nahahati sa dalawa ang istruktura ng Strego City, kasama ang Great Sky Grupo at ang pamilyang Jones, parehong mga first-rate na tribo ng Timog, upang mamuno sa lugar na ito. Ngayong binago ni Case Jones ang pamilyang Jones at naging bagong patriarch, na may mga kakayahan ng Great Sky Group, imposibleng hindi nila malaman na si Case ay bahagi na ng aking lakas. So, I'm curious, bakit wala pang ginagawa ang Great Sky Group? Mula sa pananaw ni Tyr, mula nang pumasok siya sa Strego City, binuwag niya ang Southern Business Association, inalis ang pamilyang Saxton, binawi ang pamilya Jones, at sa wakas ay nakipaglaban sa labanang iyon sa Lake Tai. Ang bawat isa sa mga insidenteng ito ay itinuturing na napakalaki sa Strego City. Sa awtoridad ng Great Sky Group, hindi nila akalain na hindi nila malaman ang motibo ni Tyr. Kaya, bakit hindi pa gumawa ng anumang hakbang ang kumpanya sa kabila ng pagkamatay ng pamilyang Jones? Ito ay hindi makatwiran. Ipinagpalagay ni Tyr na kikilos ang Great Sky Group. Sa ganoong paraan, maaari niyang gamitin ito bilang isang breakthrough point at kontrahin ang grupo, na puksay ng mga ito upang hubugin ang kanyang sarili bilang ang tanging first-rate na tribo sa Strego City. Ngunit ngayon, ang Great Sky Group ay nagsasagawa ng sarili sa tamang paraan, at sa turn. Si Tyr ay hindi makahanap ng isang breakthrough point. Dahil hindi naman siya na-provoke ng mga ito, wala namang saysay na si Tyr ang aktibong mag-provoke sa kanila, di ba? Nahulog din sa malalim na pag-iisip si Carson. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita siya, ito ay tiyak na napakakaiba. Ang isang normal na first-rate na tribo ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kalaking pagpapaubaya. Ang banta ay malapit na, kaya paano sila uupo na lang? So, Uncle York, may plano ka ba? Tanong ni Tyr. Umiling si Carson. Hindi. Pero nakagawian kong maniwala na magiging maayos ang lahat sa gabi. Upang makayanan ang anumang pagbabago sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batayan. Sabihin mo, tumaas ang kilay ni Tyr. Sagot ni Carson, sa tuwing wala akong ideya kung ano ang gagawin, wala lang akong ginagawa. Minsan ang paghihintay ay isang magandang diskarte din. Ngayong hindi kumikilos ang Great Sky Group, dapat ay manatili din tayo. We can also take this opportunity to prepare ourselves. Be it my York family, Astral Province's Quintus family, or West Suez's Canantine Mansion, if we want them to enter our chess game, we need time for preparation, so this is the best chance. Tumango si Tyr. Totoo yon. Pero I keep get the feeling that something's off. Parang may importanteng bagay ang Great Sky Group, kaya wala silang oras para pakialaman tayo. I have this feeling too. Isang malisyosong kislap ang biglang sumilay sa mga mata ni Tyr. Uncle York, kung talagang may nahuhuli ang Great Sky Group, maaari ba nating samantalahin ang pagkakataong ito para salakayin sila? Hindi tayo pwede.
Napailing na lang si Carson. Huwag maliitin ang isang first-rate na tribo ng Timog. Ang Great Sky Group ay hindi dapat ikumpara sa pamilyang Jones na halos hindi mapanatili ang kanilang first-rate status. Sa kasalukuyan nating hindi gaanong kalakas sa Strego City, hindi tayo maaaring manalo laban sa kanila. Hehe, nagbibiro lang ako. Sabi ni Tyr. Kabanata 578. Ang di pangkaraniwang Great Sky Group. Maya-maya lang, may lumabas na kotse sa gate ng mansion. Umaba si Case Jones sa sasakyan at tinungo ang Tyr Summers at Carson York. Kuya York, Palace Master, agad na bati ni Case sa kanilang dalawa. Tumango ang dalawang lalaki bilang tugon, at itinaas ni Carson ang teapot para ibuhos kay Case ang isang tasa ng tsaa. Inom ka. Salamat, Kuya York. Paano umuunlad ang mga bagay sa pamilyang Jones? Tanong ni Tyr. Sagot ni Case, it's all progressing smoothly. Juliet Jones was indeed competent. Inalis niya ang lahat ng internal competition at winalis niya ang lahat ng mga nakakagulong character, kaya wala na akong kailangang gawin ngayon. Ngayon na ako ay naging patriarch ng pamilyang Jones, ang buong pamilyang Jones ay nasa ilalim ng aking pamumuno, kaya walang magiging anumang problema. Okay. Tumango si Tyr. Nakuha lang ng pamilya Jones ang kanilang posisyon sa Strego City dahil sa pundasyon nito at naipon na katanyagan. Magiging mahirap ba para sa iyo na kunin ang kanilang mga komplikadong negosyo? Napangiti si Case. Hindi ito magiging problema, Palace Master. Noon, pinamahalaan ko ang mga negosyo ng pamilya Jones sa mahabang panahon, at pagkatapos kong palawakin ang aking mga negosyo sa ibang bansa nitong mga nakaraang taon, mas marami na akong karanasan. Ang mga gawaing ito ay ngayon effortless para sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Bahagyang tumango si Tyr, feeling satisfied sa performance ni Case. Case, ang dami mong alam tungkol sa Great Sky Group. Sa pagbanggit ng Great Sky Group, naging seryoso kaagad si Case. Ngayong miyembro na siya ng Regal Palace, nagkaroon siya ng malabong ideya kung ano ang layunin ni Tyr sa Strego City. Ang huling layunin ng Tyr ay hindi Strego City, ngunit ang buong katimugang rehiyon. Kaya naman, ang isang labanan sa Great Sky Group ay hindi maiiwasan. Palace Master, itong Great Sky Group ay napaka-misteryoso at makapangyarihan. Sabi ni Case, misteryoso at makapangyarihan. Agad na napukaw ang interes ni Tyr. Pagkatapos ng lahat, para sa Second Master Jones na ilarawan sila bilang ganoon, maaaring makatulong na sagutin ang ilan sa kanilang mga tanong. Pakinggan natin. Case elaborated, this Great Sky Group is only been established in Strego City for a little over 10 years. As for the exact duration, I'm not very sure too. This group started out as an unknown little corporation, so walang nagbayad pansin sa kanila. Ngunit mabilis ang paglaki nito. Sa loob lamang ng ilang taon, naging malaking grupo ito sa Strego City. At mga 5 taon na ang nakalilipas, ang kanilang lakas at background ay maihahambing na sa isang first-rate tribe. Palace Master, alam mo rin na ang pagsilang ng isang first-rate na tribo ay nangangailangan ng kasaysayan at naipon na fame. Gayunpaman, ang grupong ito ay sumalungat sa Loika. Tumango naman sina Tyr at Carson, sang-ayon kay Case. Ang isang first-rate na tribo ay hindi madaling nakakuha ng katayuan nito, halimbawa, kinailangang alisin ng pamilya Jones ang maraming matagal ng pamilya sa Strego City bago nila makuha ang katayuan at autoridad na taglay nila ngayon. Iyon ay sinabi, ang pag-unlad ng Great Sky Group ay talagang nakakapagtaka. Ngunit kumpara sa Tyr's Regal Palace sa Reign, ang bilis na ito ay wala sa lahat. Ipinagpatuloy ni Case, dahil ang mga kakayahan ng Great Sky Group ay naging kapantay ng isang katimugang first-rate tribe, sinimulan nilang salakayin ang aming pamilyang Jones. All these years, we have been battling each other both out in the open and in the shadows. Ngunit si Del Jones ay isang kahabag-habag na tao, hindi siya maaaring manalo laban sa kanila. Kaya, marami sa mga negosyo at ari-arian ng pamilya Jones ang inatake at nakuha ng Great Sky Group. Ito rin ang dahilan kung bakit sila maaaring maging isang mataas na ranggo na first-rate na tribo ng Timog sa mga nakaraang taon, habang ang pamilya Jones ay nasa bingit ng pagkawala ng aming first-rate status. Ang isa ay bumangon habang ang isa ay bumagsak. Ang pamilyang Jones ay walang kapantay para sa Great Sky Group. Kung hindi dahil sa inyo, sa ilang sandali pa, maaaring nilamon na nila ang buong pamilya. Tyr chuckled. Kung ganoon, dapat ay inani ko ang bungang kanilang pinatubo. Pero ang weird pa nito.
Malinaw kung inalis ang pag-aari ng Great Sky Group, kaya bakit wala silang nagawa? Baka matakot sila sa akin. Umiling si Case. Bagaman makapangyarihan ka, Palace Master, mukhang malabong mangyari ito. Dahil ang Great Sky Group ay hindi isang pamilya, ang kanilang mas mataas na mga opisyal ay hindi pinaghalong mabuti at masama tulad ng kung paano ang mga pamilya. Ang grupong ito ay may 3 aces at 6 na direktor, at lahat sila ay may kakayahang makipag-away at magpaplano. 3 aces at 6 na direktor. Ulit ni Tyr. Tama na yan, sabi ni Case. Ang 3 aces ay ang 3 pinakamalakas na manlalaban ng Great Sky Group. Maaari silang ituring na mga hindi kilalang tao ng modernong pamayanan ng martial arts. Ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Sa lahat ng mga taon na ito, ang mga trabaho na nangangailangan ng mga taktika ng palihim ay inalagaan lahat ng 3 aces. Tungkol sa 6 na direktor, iilan lamang, ang natitira ay napanatili ang hugis ng grupo, at sila ay kasangkot sa isang malawak na hanay ng mga industriya. Halimbawa, ang mga dahon ng tsaa, sutla, ari-arian, turismo. Just to name a kakaunti. Marami sa mga negosyo ay binuo upang maging nangungunang mga korporasyon sa lungsod, at ito ay isang kahangahangang gawa. Oo, sang-ayon ni Carson. Ang isang grupong enterprise na tulad nito ay kumukuha lamang ng mga mahuhusay na elite dahil pinapayagan silang pumili. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing ng isang tribo ng pamilya, dahil karamihan sa mga tao sa mga pamilya ay walang silbi. Case, lately, may nararamdaman ka bang kakaiba sa Great Sky Group? Tanong ni Carson. Ako. Sagot ni Case. Nagulat sina Tyr at Carson. Ano ito? Sagot ni Case, ipinanganak at lumaki ako sa Strego City. Bagamat nasa ibang bansa ang mga pangunahing negosyo ko, marami pa rin akong kaibigan at especially iya sa loob ng lungsod. Kaya naman, palagi akong nakakarinig ng mga balita tungkol sa Great Sky Group din. Sa nakalipas na ilang taon, mabilis na lumalago ang Great Sky Group. Ang kanilang mga pamamaraan ay walang awa at mataas ang profile. Hindi lamang nila nakuha ang marami sa mga ari-arian at negosyo ng pamilya Jones, ngunit marami pang lokal na pamilya at negosyo ang inapi at nilamon sa pamamagitan nila. Ang landas ng pag-unlad ng grupong ito ay parang isang sakam na ahas, patuloy na nilalamon ang iba upang lumaki ang sarili. Ngunit halos kalahating taon na ang nakalipas, itong mabilis na tren nilang ito ay biglang huminto sa hindi ko malamang dahilan. Biglang huminto. Ang paglalarawang ito ay medyo nakakaaliw. Parang may naintindihan sila, sabi ni Tyr at Carson, pwede ba maging mas tiyak? Ibig sabihin, ilan sa mga negosyong inilunsad nila ay sarado, at ang mga parusa na inilagay nila sa ilang kumpanya at pamilya ay biglang tumigil, paliwanag ni Case. Kabanata 599. Ang iyong teknik ay medyo nakakaaliw. Halimbawa, ang paligsahan sa pagitan nila at ng pamilyang Jones. Para sa bawat buwan bago ang kalahating taon na ang nakalipas, lumikha sila ng kontrahan sa amin. Ngunit ngayon, bihira na silang magkaroon ng anumang pag-aaway sa amin. Parang sinisikap nilang mag-isa sa nakalipas na 6 na buwan. Maging si Elias Sullivan, ang nakababatang kapatid ng presidente ng Great Sky Group na si Sky Sullivan, ay nagsinungaling sa kabila ng pagiging kilalang-kilala sa Strego City sa pagdudulot ng kaguluhan. At saka, ang 3 aces ng Great Sky Group dati ay mahilig mamili at maghamon ng mga pamilya na nagmula sa martial arts backgrounds at maraming eksperto sa kanilang hanay. Pero ngayon, kahit sila ay kumalma na. I think something's going on because this is too odd, paliwanag ni Case Jones. Sabi ni Tyr Summers, for the past 8 years, naging active ang Great Sky Group sa Opensa, pero since 6 months ago, bigla silang naging duwag, tama ba? Yeah, you can put it that way, sagot ni Case. Paglingon kay Carson York, tinanong ni Tyr, Uncle York, ano sa palagay mo? May pinaghahandaan siguro ang Great Sky Group. Kaya mas pinili nilang magpigil sa ngayon. Sagot ni Carson. Tama, agad na pagsang-ayon ni Case. I have the same assumption as well. They must be scheming something, but they're being so mysterious about it na hindi namin masabi kung ano ang ginagawa nila. Dahil dito, natahimik ang 3 lalaki. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Tyr sa seryosong tono, pakiramdam ko ay may binabalak na napakalaking bagay ang Great Sky Group. Gaano kalaki? Nakangiting tanong ni Carson. Hindi ako sigurado sa mga detalye. Umiling si Tyr.
Pero kahit ano pa ang balak nila, sa tingin ko kailangan nating malaman sa lalong madaling panahon. Oo. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kalaban makakasiguro ka ng tagumpay. Nilingan ni Carson si Case at sinabing, Lord Jones, maaari ka lang naming guluhin sa ganoong bagay. Itinaas ni Case ang kanyang kamay bilang pagbati. Ang pamilya Jones ay may dating departamento ng Intel, ngunit napakawalang silbi ni Del Jones na hindi niya napapansin sa paggamit ng napakalakas na mapagkukunan. Plano kong itayo muli ang departamento ng Intel upang, sa hinaharap, makakakuha tayo ng mga update sa balita at impormasyon. Magaling! Pagkaalis ni Case, ipinagpatuloy ni Tyr ang pagteteya kasama si Carson habang nag-uusap sila. Nang magdilim na, tumayo si Tyr, handa nang umalis. Bakit hindi ka tumuloy para sa hapunan? Nakangiting tanong ni Carson. No thanks. Wala si Ninang at hindi sa panlasa ko ang mga luto mo. Haha, sumabay ka na, kinawayan ni Carson si Tyr. Sa loob ng 2 araw, lilipat din si Tyr sa Dunham Lakefront, kaya walang dahilan para panatilihin siya. Pagkalabas ng mansyon ni Carson, nang dumaan si Tyr sa katabing mansyon, nakita niya si Zeppelin Wayne na ini-swing ang Dragon Blade niya sa bakuran, gaya ng dati. Samantala, may nakatayo sa labas, tahimik na nanonood. Ito ay si Dixon Watt. Anong ginagawa mo? Tanong ni Tyr, papunta sa likod ni Dixon at tinapik siya sa balikat. Dahil siguro sa sobrang tutok sa panunood ay nagulat si Dixon kay Tyr. Tumalikod siya para reflexively maglabas ng suntok pero nahuli ito ni Tyr. Oh, ikaw pala Kuya Tyr. Pinawi ni Dixon ang kanyang kamao. Anong nakatayo ka dito? Ano? Naisip mo bang kalabanan ulit si Zeppelin? Tanong ni Tyr. May mga ganyan akong iniisip, hehe. Isang inosenteng ngiti ang isinalubong ni Dixon kay Tyr. Nakakaiti ang kamay ko. Bagamat hindi gaanong nakikipag-ugnayan si Tyr kay Dixon, ang huli ay may prangka na personalidad, kaya madaling naiintindihan siya ni Tyr. Si Dixon ay isa ring martial arts maniac. Hinahamon niya ang mga eksperto sa martial arts sa buong Celestial Empire mula sa edad na 10. Ngayong dumating siya sa pamilya York at nakilala ang isa pang martial arts maniac na ito, si Zeppelin, ito ay ibinigay na si Dixon ay nangangati na makipaglaban. You better not. His swordsmanship now specializes only in killing. It's not suited for you. You might get killed in one slash, payo ni Tyr. Ngunit sumagot si Dixon ng may lubos na pagtitiwala, hindi ako mapapatay ni Uncle Wayne. Ilan lang sa mga buto ko ang maaari niyang baliin. Bakit mo sinasabi na nabali ang mga buto mo na parang magpapagupit ka lang? Natarante si Tyr, sa pag-aakalang ang martial arts maniacs ay kadalasang nakakabit ng ilang tornilyo. Tama, nandito ka para panoorin si Zeppelin na mag-practice ng kanyang talon kapag may libreng oras ka. Hindi mo na ba nililigawan si Connie? Hindi ko kaya, sagot ni Dixon, parang walang magawa. Patuloy siyang namimili, at kapag ginawa niya, gusto niyang bitbitin ko ang kanyang mga damit at bag. Big Brother Tyr? I'm a future hero. My hands are for boxing. How can they carry bags instead? Hehe, deserve ka talagang maging single habang buhay, pang-aasar ni Tyr. Kung babae siya, kahit siya ay hindi rin magugustuhan si Dixon. Pinapanood ngayon ni Tyr si Zeppelin na nagsasanay ng kanyang talon sa bakuran. Nakaramdam siya ng galit na parang may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon. Pagpasok sa bakuran, umakyat si Tyr sa Zeppelin. Uncle Wayne, may mali sa teknik mo. Tumigil si Zeppelin sa pag-indayog ng kanyang sandata. Anong meron? Umiling si Tyr. I can't put it into words. But I feel like it's lack something. You haven't feel unwell lately, di ba? Haha, how could I feel unwell? Iisa lang ang style nitong reversal blade. Imposibleng maaliw ako dahil dito, sagot ni Zeppelin. Totoo yan. Napakamot sa likod ng ulo si Tyr nang hindi na nagsalita pa. Nanatili lamang siya sa Zeppelin ng kaunti bago umalis sa distrito ng Dunham Lakefront. Sa pasukan ng distrito, isang red flag ang matagal nang naghihintay doon. Walang alinlangan, ang sumasakay sa kotse na ito ay dapat na isang taong mula sa Six Doors. Noong nakaraan, sinabi ng Green Dragon kay Tyr na kapag naayos na niya ang mga bagay-bagay sa pamilya Jones, sasabihin ng Green Dragon kay Tyr kung ano ang gusto ng Six Doors sa kanya. Ngayong nalutas na ang mga isyu sa pamilyang Jones, oras na para sa Six Doors na tuparin ang kanilang salita. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Tyr ang pinto at pumasok.
Estranghero sa kanya ang nasa loob ng sasakyan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Nagmaneho ang red flag patungo sa coffee shop kung saan nag-inuman dati sina Tyr at Green Dragon. Gayunpaman, ang taong naghihintay sa kanya doon ay hindi Green Dragon, kundi si Julio Morgan. Hindi kasi siya ang una nilang pagkikita, kung saan nagpakita ng pagkapuot si Julio kay Tyr, kaya hindi na kailangang ipakita ni Tyr sa lalaking ito ang kanyang mabuting panig. Nasaan ang amo mo? Sinabi ko na sa'yo noon na hindi ka karapat-dapat na makipag-usap sa akin ng kahit ano, simpleng sabi ni Tyr na hindi man lang nagpakita ng respeto kay Julio. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi nagalit si Julio sa pagkakataong ito. Sa halip, magalang siyang tumayo at sumaludo kay Tyr. Mr. Summers, masyado akong masungit noon. Kung na-offend man kita, sana mapatawad mo ako. Kabanata 600. Japan, ang nanalo ay naging hari. Natarante si Tyr Summers. Ang mga tao sa Six Doors ay halos mayabang, at higit pa, si Julio Morgan ay may mataas na posisyon sa organisasyon. Nagkamali ba siya ng gamot ngayon? Bakit bigla siyang naging magalang? Gayunpaman, walang ideya si Tyr na habang ipinagmamalaki ng mga miyembro ng Six Doors, sumuko lamang sila sa mga malalakas na tao. Simula noon, mataas na ang tingin ng Green Dragon kay Tyr, at ito ang dahilan ng pagkapuot ni Julio Morgan kay Tyr. Dahil hinuhusgahan ni Julio ang isang libro sa pabalat nito. Ipinapalagay niya na si Tyr ay hindi sapat upang maging karapat-dapat sa paggalang ng kanyang superior. Kaya naman, sa simula pa lang, kinukutya na ni Julio si Tyr. Gayunpaman, pagkatapos niyang masaksihan ang pakikipaglaban ni Tyr kay Clemens sa Lake Tai, sa wakas ay nalaman ni Julio ang kanyang husay. Talagang karapat-dapat si Tyr Summers sa paggalang ng kanyang superior. Kaya naman, simula noon, tuluyan nang nagbago ang ugali ni Julio kay Tyr. Makapangyarihang tao si Tyr, kaya handang sumuko si Julio sa kanya. Ang sitwasyong ito ay medyo katulad sa Wolf's Den. Ang bawat miyembro ng Wolf's Den ay mapagmataas na mga individual na sumuko lamang sa mga mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Bagamat iba na ang ugali ni Julio kay Tyr ngayon, hindi pa rin siya mahal ni Tyr. Bilang Palace Master ng Regal Palace, kailangan ng kaunting pagmamataas na ito. Kung tutuusin, naging walang pakundangan si Julio kay Tyr. Ngayong bigla na lang siyang naging mabait kay Tyr, hindi ibig sabihin na dapat maging mabait din si Tyr sa kanya, di ba? Dahil wala ang amo mo, aalis na ako. Walang balak na manatili, tumalikod si Tyr para umalis. Gayunpaman, agad na lumapit si Julio para pigilan siya. Mr. Summers, mangyaring maghintay. May apurahang negosyo ang boss ko, kaya may ipinasa siya sa akin. Inabot ni Tyr ang kamay niya. Iabot mo. Kinapa ni Julio sa kanyang bag ang isang note at inilagay sa kamay ni Tyr. This is what my boss wanted you to have. Sabi niya nandoon ang gusto mo. Isang note. Ang cocky niya talaga. Natahimik si Tyr habang binubuksan ang note. Nakasulat sa papel ang isang pangungusap na Japan. Ang nagwagi ay nagiging hari. Ano ang ibig sabihin nito? Napatulala si Tyr kay Julio. Ang boss mo ba ay isang language teacher? Bakit niya ako pinaglalaroan? Sumagot si Julio, Mr. Summers, sabi ng amo ko na sabihin sa iyo na kahit anong kaguluhan ang idulot mo sa Southern Region, hanggat hindi ito makakaapekto sa mga mamamayan, ang aming Six Doors ay kayang pasanin ang responsibilidad para sa iyo. Gayunpaman, hindi lang ikaw ang manlalaro ng chess sa Southern Region, kaya umaasa siyang mananatili ang lahat sa mga patakaran. May double meaning si Tyr sa mga sinabi ni Julio. Anong ibig mong sabihin na hindi lang ako ang chess player? Mr. Summers, matalino kang tao, kaya tiyak na malalaman mo ito. Tungkol naman sa message note, sabi ni boss, baka makakuha ka ng ilang pahiwatig. Pero kung hindi mo talaga gagawin, once thing sa timog na rehiyon manirahan, sasabihin niya sa iyo. Pagkasabi nito ay sumaludo si Julio kay Tyr at kusang umalis. Hinawakan ni Tyr ang note sa kanyang kamay, na nananatiling tahimik ng mahabang panahon. Pagkatapos, biglang kumislap ang mga mata niya. Hindi lang ako ang chess player. Ibig sabihin may iba pang gustong sakupin ang timog. Hindi napigilan ni Tyr na itali ang kanyang palagay sa Great Sky Group. Sa pamamagitan ni Case, nalaman ni Tyr na kakaiba ang kinikilos ng kumpanya kamakailan. Naghahanda si Tyr na sakupin ang timog na parang larong chess, kaya marahil, tulad niya, nilayon din ng Great Sky Group na laruin ang larong ito.
Napakaraming first-rate na tribo sa timog, ngunit wala sa kanila ang namumukod tangi upang maging isang pag-iral na katulad ng super first-rate na pamilyang Summer sa Hilaga. Ngunit hindi ibig sabihin na ayaw ng mga tribong ito. Marami sa kanila ang naghahanda sa loob ng maraming taon na ngayon. I've underestimated this place after all. Ngumiti ng mahina si Tyr. Ngayon ay talagang interesado akong malaman kung ano ang mga plano ng Great Sky Group. Habang nagsasalita siya, hindi sinasadyang nasulyapan ni Tyr ang note na nasa kamay niya. Japan. Ang nagwagi ay naging hari. Ito ba ang layunin na sinusubukan mong makamit pagkatapos ng larong ito ng chess, Green Dragon? Ano ba talaga ang iniisip mo? Pinunasan ni Tyr ang note bago itinapon sa basurahan. Kung minsan, ang pamamaraan ni Carson York ay lubos na kapaki-pakinabang. Kapag hindi mo alam ang gagawin, huwag kang gumawa ng anuman. Kapag hindi mo maisip ang isang bagay, itigil ang pag-iisip tungkol dito. Dahil balang araw, darating ang mga sagot at tagumpay na hahanapin ka sa halip. Samantala, pagkalabas ng coffee shop, sumakay si Julio sa kanyang red flag. Pagkapasok, kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Green Dragon. Natapos ang tawag at nagtanong ang boses ni Green Dragon, binigay mo ba sa kanya? I did, sagot ni Julio. Boss, I was too blind to recognize a champion. You choose the right person. Baka matulungan lang tayo ni Tyr Summers na tapusin ang misyon na iyon. Gayunpaman, tumawa ang Green Dragon bilang tugon. Tyr might not win this chess game of the South. Natarante si Julio. Hindi ba't palaging tiwala ang Green Dragon kay Tyr at may malaking inaasahan para sa kanya? Bakit ngayong naipakita na ni Tyr ang kanyang kakayahan, biglang nag-iba ang kumpiyansa ni Green Dragon? Boss, hindi ko maintindihan. Hindi mo nasaksihan ang laban ni Tyr Summer kay Clemens, kaya baka hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Pero bago pa matapos si Julio ay pinutol na siya ng Green Dragon. Tyr Summers is the Palace Master of Rhaenys Regal Palace, a legend overseas. But around the world, the place with the most hidden talents is still the Celestial Empire, so baka hindi manalo. We'll let this be. Ang Japan naman, kung sino ang manalo, pupunta. Tumango si Julio bilang tugon at idinagdag, Boss, sinasabi mo ba ito dahil may napagtanto ka? Malapit nang dumating ang araw na hinihintay ng Great Sky Group. Malapit na siyang bumalik, sagot ni Green Dragon. Siya. Sa pagbanggit ng taong ito, agad na nagalit si Julio. Nagkaroon pa ng tusok sa kanyang anit. Boss, ibig mong sabihin. Chich. Tumahimik si Green Dragon na parang bawal magsalita tungkol sa lalaking na ito ng basta-basta. Boss, kakaiba ang kinikilos ng Great Sky Group this whole time. May ugnayan nga kaya sila sa taong iyon? Totoo ba ang mga chismis? Tanong ni Julio. Sabi ni Green Dragon, bago mahayag ang insidenteng ito, ilihim mo ito. Huwag mo nang subukang imbestigahan ito dahil wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Kailangan mo lang itong isaisip. Bagamat ang ating Six Doors ay isang organisasyon ng gobyerno na nagpapanatili ng kaayusan ng bansa, hindi kaya't maaari tayong kumilos ng mayabang. Mula pa noong unang panahon, ang mundo ng martial arts ng Celestial Empire ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng gobyerno. Julio, hold yourself back. What you need to do next is just to maintain order in Strego City. As for everything else, just sit back and enjoy the show.